Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Welcome to my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers. Isang mapagpalang araw, Pilipinas, at welcome sa programang Point of View. Siyempre, kasama ng inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Isang maganda, mapayapa, payapa, at masaganang pag-celebrate ng araw ng manggagawa o Labor Day. Hindi po araw ng mga buntis, ha? Ito'y araw ng mga manggagawa. Ayan, at siyempre, papaunahan ko na, medyo may konting technical difficulties tayo na naranasan bago magsimula ang programa natin. Ewan ko kung sana naayos na. At mukhang may ayaw ipatuloy ang ating mga topic ngayong araw na ito. So bago tayo magsimula, nais ko munang patiin ng Happy Labor Day and magandang hapon kay Sir Philip Mendoza, kay Luz Liego, at kay Mrs. Estrella Romantico. Maraming salamat sa iyong panonood. At syempre kay Kuya Noli Magahis dyan sa bayan ng Pakil. Yan, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Yan, and sana ma-share nyo po sa inyong pang mga kaibigan at mga kamag-anak, mga kakilala, para mas lumawak ang maaabot ng ating programa. So, itong araw na to, ayan, may mga ay taon-taon naman ginugunita, hindi naman ginugunita ang tawag doon, sineselebrate, yan, pinagdiriwang ang araw ng manggagawa. Yan, mamaya topic natin ang ating mga manggagawa. Pero bago yan, syempre, unahin na muna natin ang mainit na issue ngayon, sumasabay sa init ng panahon. Sa pinakahuling tala ng ating temperatura ay abot tayo ng 38 degrees. Tingnan mo, ngayong araw na to, sobrang init. Kaya doon sa mga nagsasagawa ng pagmarcha dyan, konting ingat at sana may mga baong kayong mga tubig. At mahirap na ma-heat stroke. Yan, umabot tayo ng 38. Lalaro sa 36 degrees o 38. Yan, medyo may kainitan talaga yan. At hindi natin alam. Sabi nga ng Pag-asa, kung pagpasok ng Mayo ay may inaasahang 2 bagyo. Pero bago siguro dumating yung bagyo, baka tayo humataw pa ng mga hanggang 40. 38 pa lang, sobrang init na. At saka yung 36. Tignan nyo, yung, lalo na dun sa nakakaawa dito, yung ating mga kababayang less fortunate, yung mga mahihirap na nakatira lang sa, sabihin na natin, maayos naman kahit paano, pero mga hanggang yero lang ang nakakabit sa kanilang mga bubong.
wala nang kesame. So just imagine, lalo dun sa mga dikit-dikit ang bahay. Kaya nauuso ang sunog. Minsan dala na rin ng init ng panahon. Nag-iinit yung mga appliances. Kaya nagiging cause ng sunog. And just imagine yung direktang walang kesame ang inyong bubong. Para kayong nasa oven yan. So yan. Ingat lang po. Ingat po. At stay hydrated. Maghanda palagi ng kahit langgana na may yelo, tubig, bimpo. Yan. Babad nyo yung bimpo sa malamig na tubig at ipatong nyo sa inyong ulo para medyo mas mapreskohan po kayo. Iwas heat stroke. Punta na tayo ngayon sa ating mainit na pag-uusapan. Yan. Ewan ko ba kung ano na nangyari sa atin tong taong 2026 at talaga namang parang dinilugyo na tayo ng mga krisis. Yan. Krisis na sa gitnang silangan, nadamay pa tayo, krisis sa ating ekonomiya, krisis pa sa politika. Ngayon, ito, dumagdag pa sa pahirap. Yan. Alam naman natin, mainit ang usapan tungkol sa nagdoble o nagtriple ang singilan sa kuryente o sa Meralco. Yan. Ito, at in fairness naman, pagmasdan nyo yan, lagi, kapag magsa-summer, pangkaraniwan na yon, tumataas ang ating electric bills. Bagamat sabihin na natin, ganun pa rin ang gamit, hindi nagbabago, hindi natin mamalayan. Baka yung electric pan natin, nabubuksan natin ng extra few hours dahil nga sa tindi ng init. Yung aircon natin, hindi natin mamalayan, yung nakagawin natin 8 oras ang araw, minsan nagiging 12 na. So, hindi natin masasabi. At may mga iba, ang katwiran nga, dahil nga sa init ng panahon, mainit ang karga ng kuryente. Pero, bagamat ganon, yun nga, kagulat-gulat kung magiging doble o triple ang taas ng kuryente. Yan. So, in line with the pagtaas ng kuryente, yan, sa magandang araw, yan, sa ating kasama sa hanap buhay, si Miss Ryan Zamora. Yan, kailan kaya natin mapapanood ng live ang kanyang pagre-report. Mabuhay ka, Ryan, at always keep safe. So, pagdating sa Meralco, dito na lang sa lungsod ng Calamba. Dahil kamakailan, o isang buwan yata to, nung naghain ng isang resolusyon o panukala itong si Bukal Konsehal Arvin Manguia ng panukalang humihiling sa Meralco at Calamba Water District ng pansamantala, hindi naman sinabing pamatagalan pansamantala na wag muna magputulan lalo ngayong panahon ng krisis. Ika nga, magkaroon naman ng konting puso itong mga legal na nang-hostage sa lahat ng may bahay. Bakit hindi natin sasabihin hino-hostage? Kakatwiran nyo, ginagamit namin yung kuryente, ginagamit namin tubig, natural na magbayad. Yun nga Kaya naman na-hostage sa mga consumers dahil no choice. Hindi naman yan katulad ng produktong pagpalagay natin, kape. Pag hindi masarap yung kape, hindi masarap yung 3-in-1 nila, pwede tayo mamili. Doon tayo sa kabilang brand. Pag hindi natin gusto ang presyo ng isa, doon tayo sa mas mababa. Dito sa Meralco, wala. Aminin man natin na hindi, kami ay hostage
Naka-hostage kami. Dahil whether we like it or not, magbabayad kami ng kuryente. Eh ngayon, nang lumalabas, yun nga, mareklamo sa Senado, parang sinasamantala nyo na yata. Konting kibot. Taas dito, taas doon. Tapos para to justify ang inyong pagtataas, kung ano-ano ilalagay nyo sa listahan. Nagkakatarantaduhan tayo dito. Ayaw gawing simple. O ano na lang, pinapadami nyo pa yung para magbigyan ng katwiran yung inyong pagdagdag sa singilin. So, etong topic natin na to, hindi para humiling na pababain nyo o alisin nyo yung mga hindi kailangan na singilin. Ang panawagan dun sa panukala neto ni Konsehal Ninong, yan, si Konsehal Ninong, Arvin Manguiat ay pansamantala, baka pwede, wag muna magputulan. Bakit natin naging topic ngayon? Dahil ang daming mga natanggap ng inyong lingkod na mga hinaing. Ano yon? Aba, okay lang kung 3 buwan, 4 na buwan na hindi pa nakakabayad ng kuryente, medyo malaki na, sige, pwede na mga putulan. Justifiable yon. Pero yung 1 buwan pa lang, 2 buwan, at hindi naman ganun kalakihan ng bill, madadala nyo ng disconnection, ura-urada, ay talagang ngangaragin nyo yung consumer para magbayad sa inyo. Aba, yun yung sabi ko, naka-hostage ang mga customer sa inyo. Wala silang magawa. Ay pakiusap na nga. Yun nga lang. Ang tanong, hindi natin nakukuha pa ang panig ng Meralco. Baka sabihin wala naman dumadating sa amin na na request. Ngayon, noong isang araw, nanawagan tayo dito kay Konsehal Manguiat. Ano ang developments doon sa inyong panukala? Baka naman sagana lang sa pagsulong ng mga ordinansa, ng resolusyon, wala naman nangyayari. Yun ang nais natin bigyan ng pansin. Ano na? Dahil kung yan ay merong naging kaganapan, kahit papano, hindi naman siguro makakatanggap ang inyong lingkod ng mga hinaing, mga daing ng ating mga viewers na sila'y napadala ng disconnection notice, 1 buwan pa lang, 2 buwan pa lang. Wala pa nga. Kung tutusin, magkano ba ang minimum ng meter deposit? Pagpalagay natin, 2,700. Magkano ba ang bill? Pagpalagay na natin, nasa kulang-kulang 5,000. Ayun naman palagi ang pangbanat ng Meralco Sa totoo lang, yun lang palagi nilang pangbanat, ay lumampas na ho kasi kayo sa halaga ng inyong meter deposit. Eto, masasabi ng inyong lingkod, tahasang sasabihin sa inyo, kayong mga taga Meralco. Kayo mga modern day na berdugo. Sadya. Magandang hapon kay Pangulong Andy Manigpas, ang Pangulo ng TODA dyan sa Barangay Halang, yung sod ng Kalamba. Sa totoo lang, para kayong mga alibasa, hindi ko alam kung kayo may insentibo bilang mga empleyado ng Meralco o kung hindi man, ay sana all na may sweldo na kahit papano kayang magbayad 3,000, 4,000 ay 1 buwan na kuryente. Paano yung iba nating mga kababayan dyan? Na pagdating ng bill na halos 2,000 o 2,500, alumpihit na.
bagamat ginagawa ng paraan, nakakabayad naman kahit paano. Pero itong panahon ng krisis, kaya nga hiniling yan. Pansamantala, wag muna kayo magputol. Kaya nga, bigyan nyo ng konting leeway, wag muna. Gawin nating staggered payment. Hatiin natin, para sa mga susunod na buwan, maintain nyo na lang ng minimum. Tapos, hati-hatiin na lang natin yung pagbabayad nyo. O kaya, bigyan nyo ng, sabihin na natin, sa isang buwan, sige, bayaran nyo na at magiging 3 buwan na yan. Yung bang ganon? Ay, wala eh. Kulang na, maturingan kayo mga hukumpitay eh. Sa totoo lang, wala namang magagawa ang consumer eh. Mga pilosopo pa dyan, magsasabi pa, di wag kayong gumamit ng kuryente. Shout out doon sa mga pilosopo. Kung hindi ba man katarantaduhan yung inyong iniisip, sasabihin nyo, ay huwag kayong gumamit ng kuryente. Palibhasa, siguro kayo, may pambayad kayo. Subukan kaya natin na kayo ay umabot sa punto na kahit pambayad ng tubig, wala kayo. Napakayayabang niya magbibigay ng komento. Mga pilosopong di malaman ko. Ewan ko kung akong nauso lang ang social media eh. Ikatwiran nyo sa harapan ko yan. Sa harapan ko, ikatwiran nyo. Kayo ewan. Mga klase ng mga pilosopong taong walang magawang matino, walang masabing matino, mas mabuti, manahimik na lang kayo. Isang magandang hapon kay Sir J. Abisamis. Yan. Maraming salamat sa iyong panonood. Kaya nga ang tanong natin dito kay Consel Arvin, ano na nangyari sa napakaganda mong resolusyon? Malaking tulong na yan sa mga kababayan mong Kalambenyo. Pero bakit ganon? May mga dumatay. Ano na nangyari dyan sa resolusyon yan? Natulog na lang ba yan? Yan ba ay naaprubahan ng konseho? Naisumiti ba yan kay Mayor Ros Rizal? Na-implement ba ng city government yan? Naipadala ba yung request na yan sa Meralco? Ang daming katanungan. Ang inyong lingkod ay nagtatanong nung isang araw pa, ano na? May sumagot ba sa inyo? Ang hirap sa inyo. Ang gagaling niya magsabi. Meron kaming hotline, pwede kayo mag-message sa aming Facebook, sasagot kami kagad. Daming ganyan. Di ko malaman itong mga politikong to kung epal lang. Dahil kapag mga kailangan itanong, importante, hindi kayo makasagot-sagot. Sasabihin nyo ng iba, punta na lang kayo sa opisina, doon natin pag-usapan. Paano kung wala ngang oras magpunta sa opisina nyo? Kaya nga may social media na tayo I-message niya lang yung katanungan Abay, sumagot naman kayo. Hindi yan ganyan nagtataka mga tao. Magsasabi, akala ko ba may resolusyon? Bakit may ganito? Yan ang tanong ko. Nag-post pa kayo sa inyong Facebook? Eto na, nangyari doon sa aking resolusyon. Naipatupad na. Ako hindi man naipatupad. On your own initiative, bilang ikaw ang author ng resolution na yan, ano ang ginawa mo? Pinalo up mo ba yan? Sa office ni Mayor? Para nalalaman kung yung napakaganda mong resolution ay nagkaroon ng execution? Ay sayang kasi.
Hindi tayo ginawa ng tagagawa ng batas o ng mga ordinansa, ng mga resolusyon para lang magsulat, magsulong lang. Kailangan ng follow-up yan. Hindi yung basta binigay lang natin, tapos na. Hindi ganon. Hindi doon natatapos ang trabaho natin. At kapag nalaman natin kung ano na ang developments, sabihin naman natin sa ating constituents, mga kababayan, eto, hindi na-aprobahan. Mga kababayan, na-aprobahan na. Na-forward na ang ating request. Eto, naging sagot ng Meralco. Ano sagot? Wala silang pakialam. Magbayad kayo. Ito, kawalakyaan ng mga yan. Sa totoo lang, hintayin ko sa pina nyo. Totoo lang. Kaming mga consumer, hino-hostage nyo. Sinasamantala nyo o pinagsasamantalahan nyo kahit panahon na ng krisis. Alam nyo ng panahon ng krisis. Alam nyo naghihirap ang bawat isa. Hindi nyo mabigyan ng konti. Ikakahirap nyo ba yan? Pagpalagay natin sa buong Kalamba, pagpalagay natin may 10,000 household na hindi makakapagbayad ngayong buwan na to o kahit 2 buwan, ikababaksak ng kumpanya nyo yan? Ikakahirap ng mga Lopez yan? Sagutin nyo ako. Kahit nga 100,000 pamilya yan, ikakalugi ng Meralco? Ikakahirap ng mga Lopez? Dahil pinagbigyan lang yung kahilingan ng Konsehal Manggiyat at ng pamalaang lungsod ng Kalamba. Na pansamantala muna, baka pwede. Pansamantala habang krisis, wag muna kayong magbutulan. Karoon kayo ng puso. Hindi yung nagmimistulang mga berdugo kayo. Kayo namang mga empleyado dyan sa Meralco, wala, kailangan nyo sumunod sa utos policy. Pero nararanasan nyo ba? Nararamdaman nyo ba? Nararamdaman ng mga lumalapit sa inyo at nakikiusap? Nararamdaman nyo ba? Yung mga nararamdaman, nararanasan ng mga pamilyang napuputulan ng kuryente. Lalo ngayon, panahon ng tag-init, sabi ko nga, ngayong araw na to, nasa 38 degrees. Ang init. Just imagine kung walang kuryente sa kanila. Puputulan nyo. Yung nga may kuryente sila, hindi na nga maganda. Hindi na malaman ang gagawin dahil sa sobrang init. Hindi naman makapagdagdag ng electric fan dahil madadagdagan ang bill sa kuryente. Kayo ba naranasan nyo yun? Kayo mga teller kayo mga nandyan sa customer service. Naranasan nyo yun? Nararamdaman nyo ba yun? Kayong mga berdugong mga nagpuputol. Nararamdaman nyo? Yung mga nararamdaman ng mga pamilyang pinuputulan nyo ng kuryente? Tanong ko, nakokonsensya nyo yun? Mga kapwa ninyo? Bagamat sabihin na natin na atrasado sa pagbabayad, baka naman siguro may rason. Nasisikmura nyo yun na may maghihirap na pamilya? Dahil kailangan nyo sumunod dyan sa lintik na policy na yan. Mag-isip-isip po kayo.
hindi naman siguro ikakalugi ng kumpanya ninyo yung hinihiling ni Konsyel Manggiyat. Hindi naman siguro para ikabaksak ng kumpanya nyo. Kung pansamantala nyo lang muna, huwag muna kayong magputulan dahil ngayong panahon ng krisis. Nakakaawa. Mga dumaday, pinapakita sa inyong lingkod ng Kalambit. Isang buwan pa lang, 2 buwan. Disconnection na. Ang masama pa nito, delayed pa yung pagkaka-deliver. Kalahin mo, 4 na araw mula nung lumabas yung disconnection notice. 4 na araw na lang hanggang deadline. Bale, 1 araw na lang, magde-deadline na. Ito ang katarampaduhan yan. Ay, si Bukal Boy Suniga, isang magandang hapon. Maraming salamat sa iyong panonood. At sa totoo lang, malaking katarantaduhan yan. Meron dyan, April 25 yung date ng inyong disconnection notice. Hanggang April 30. Kailan dumating? April 29? Aba, yung mensahero nyo, yung tagapaghatid nyo ng disconnection, konting gilas lang. Anak ng teteng yan. Bibigay yung notice, 1 araw na lang, halos 24 oras, putulan na. May kagaguhan ng ginagawa ng mga yan. Natural, yung mga kawawang pamilya na ayaw mapuputulan, kanda kumahog ngayon kung paano gagawa ng paraan yung nasabing bill. Ito, panawagan sa Meralco. Meralco muna. Panawagan muli doon sa isinulong ni Konsyel Manggiyat. Panukala, sana nabigyan ng aksyon ng pamahalang lungsod ng Calamba. Humihiling na pansamantala, wag muna kayong mamutol. Pansamantala lang naman habang under tayo ng krisis. Bigyan nyo ng konting kaginhawahan ang bawat pamilyang Pilipino, lalo mga Kalambeño na nakakaranas ng krisis, ng kahirapan. Yun lang ang hiling doon. Ngayon, dumako naman tayo kay Konsyel Manggiyat. Ano na? Sana naman, hindi lang hanggang sa pagsulat, pag-author ng panukala. Bigyan nyo ng follow-up. Sundan nyo hanggang sa mapa-implement. Hanggang sa pinakahuling sa dulo ng usaping yan. Kung ano na ang kalagayan, kung ano na sinabi ng Meralco. Pagkatapos nun, i-anunsyo nyo sa inyong mga kababayan ang nalalaman. Para hindi kagaya nagugulat. O akala ko ba, itong magaling nating konsyal, may panukalang ganyan. Tapos yung pala, nga. Ay sana naman, hindi lang hanggang sa paglikha ng mga resolusyon o ordinansa, ha? Hindi lang mambabatas, may follow-up yan. Hindi na nga kayo yung executive eh. Hindi kayo yung tagapagpatupad. Pero may magagawa kayo. Matulungan matupad yun. Kung hindi man matupad, malaman man lang kung ano ang naging problema. Kung bakit hindi napatupad. Yun lang. Mainit na issue na nga yung pagtataas ng kuryente. Dadagdagan pa ng walang nangyari dun sa inyong napakagandang resolusyon. Kahilingan po ng inyong lingkod dito sa Meralco, Calamba Water District. Bigyan nyo ng konting puso ang inyong pagsiservisyo. Maraming salamat sa ating masugid na mga nanonood.
Yan. Tulong niya po sa inyong lingkod. Paki-like ang ating programa, paki-share, at paki-follow ang ating mga pages kung saan nyo man ito napapanood sa ating mga Facebook social media accounts. Maraming salamat po. Bago tayo, siyempre, nasa kalagitnaan na tayo ng ating programa, tapos na yung usapan ng kuryente yan. Sana may mangyari. Sana. Dumako naman tayo doon sa mga nagse-celebrate ngayon ng Labor Day. Hindi po araw ng mga buntis at mga anak, ha. Araw po ng mga manggagawa. Ngayon, ang tanong, sa pagkatagal-tagal ng panahon, taon-taon na lang, lagi na lang isinisigaw ng ating mga manggagawa, hinihiling, na baka naman sakali, maitaas naman ang kanilang sahod. Kailan pa ba yung huling pagtataas? Nagtaas nga, kakapiranggot. Sino ba nagde-decide diyan sa pagpapasweldo dapat na mabigay na sweldo sa mga manggagawa? Ito bang yung tinatawag yung Regional Tripartite Wage Board? Yan yata yung nagdidikte. Ang tanong, kapag dun sa mga kinausap sa Kongreso, laro silang magagawa. Doon sa pagtataas, sa mga hinihiling ng mga manggagawa magtaas ng presyo ng sweldo. Kung ba naman, hindi natin malaman kung may pangil nga ba ang ating gobyerno. O sadyang ang mga nakatalaga dyan sa bawat ahensya na yan, departamento na yan, mga hindi nakakaranas kung ano nararanasan ng mga ordinaryong tao o manggagawa. Naalala ko doon, may nagtanong kung sila ba naranasan ba na maging minimum wage earner. Abay, ang pilosopong ewan sumagot, siya raw ay nagpakadalbahasa, nag-aral mabuti para siya ay magkaroon ng magandang trabaho. Punyetang sagot yun. Hindi namin tinatanong kung anong naabot mo sa pag-aaral. Ang tinatanong kung naranasan mo ba ang nararanasan ng mga ordinaryong manggagawa sa minimum wage. Ewan ko ba naman sa mga... Ito yung mga tinatawag na modern day verdugo talaga eh. Mga taong hindi nakakaranas kung paano maghigpit ng sinturon na hindi na malaman kung anong higpit ang gagawin, kulang pa din. Napakagagaling magsasalita, pero hindi nila nauunawaan ang kanilang pinagsasabi. May masabi lang. Napakatagal na ng hinaing ng ating mga manggagawa. Napakatagal nilang nagtitiis. Nandiyan pa rin yung usapin tungkol sa provincial rate at Manila rate. Kung bakit ba naman kailangan may pagkakaiba pa. Tinatwiran pa. Magkaiba raw ang expenses ng nasa lungsod o nasa Manila at sa mga probinsya. Napakalaking katarantaduhan. Etong lungsod ng Calamba, may tuturing na nasa probinsya pa rin to. Magkano minimum dito? Nasa 475 o 550 isang araw.
Kung ikaw ay di pamilyadong tao, may 3 anak ka, yung isa maliit pa, gagatas, yung 2 napasok. Sa tingin mo, kakasya ang 500? O kapag palagay ng 600 sa isang araw? May gastos yan sa pamasahe. May gastos yan sa kinakain niya sa labas. Magkano matitira? Tapos ang dami pang kaltasin. Sa tingin nyo, on an average, saan makakarating ang 400 pesos? Pagpalagay na, 400 na. Sa isang pamilya na may 3 anak, isang maliit na naggagatas pa, 2 napasok. Abay, kulang. Sa inyong lingkod po, ito, totoo to. Ako'y alumpihit, di ko malaman kung paano ko may babudget ng 1,000 sa isang araw. Ilang kami? Isang nasa college, isang nasa high school, kami mag-asawa, yung kapatid. Kulang ang 1,000. Ilang kilong bigas yan sa isang araw na pinukonsumo namin? Halos 3 hanggang 4 na kilo isang araw. Magkano na yun? 200. Magkano na ang manok ngayon? Magkano isda? O para makatipid, gulay. Para talagang makatipid, itlog na lang. Pag talagang kailangan. Tapos meron pa akong pangailangan sa daily na kailangan pagkagastusan sa aking mga gamot. Sa tingin nyo, hindi mamomroblema ang inyong lingkod sa halagang 1,000 isang araw. Tapos sasabihin nyo, okay lang yan sa probinsya dahil 500, kasya na yan. Probinsya naman yan eh. Ito mo kaisipan ng mga tarantadong yan. Kaya tama, alisin na yung provincial rate. Gawin ng national rate lahat pantay-pantay. Pero bago nyo gawin yan, it's high time naman itaas nyo na ang sweldo. Utusan nyo yung mga kumpanya na magtaas ng pasweldo sa kanilang mga manggagawa. Sa isang anggulo, tingnan na natin, sasabihin nila ng mga kumpanya, sa taas ng mga buwis na pinabayaran namin, sa napakataas ng mga materyales, paano kami magtataas ng sweldo? O ngayon, saan na naman babaksak? Gobyerno na naman. Taxes na naman. Kaya tumataas ang bilhin dahil sa taxes. Anak ng teteng yan. Wala nang malusutan eh. Gustuin man natin bumaba ang cost of production, hindi natin magawa. Gustuin man natin magdagdag sa pasweldo, hindi natin magawa. Bakit? Nandyan yung pamahalaan sa lintik ng mga buwis. Lalo ngayong panahon ng crisis. Mas pinapaboran pa yata ng mga nasa ERC, itong Energy Regulatory Board o Commission, ang mga negosyante na ng mga kumpanyang langis. Palibasa, mga to, hindi ito dumadaing kahit sabihin na natin 5 litro, 10 litrong gasolina ang ikarga nila araw-araw sa kanilang mga sasakyan. Hindi nila iniinda yun. Ganyan kawalang hiya mga yan. Walang mga puso para sa mga ordinaryong tao, sa ordinaryong mamayan.
hindi nyo nararamdaman, hindi nyo nararanasan ang nararanasan ng ordinaryong mamamayan. At yan ang totoo. Kaya mga asal berdugo kayo. Magalit na kayo kung magalit, pero yun ang totoo. Yun ang nakikita ng mga tao. Hindi lang ng iilan. Halos lahat. Yun ang nakikita nila. Kayong mga nandyan sa ahensya, kayong mga department heads, kayo ang mga berdugo ng lipunan. Kayo ang lalong nagpapahirap. Andyan na nga nagpapahirap ang mga negosyante. O konsintihin nyo pa. Wala kayong gagawin. Paano naman ang uring manggagawa? Taon-taon na lang nagmamarcha mga to. Nananawagan. Itaas ang sweldo. Ibaba ang gasolina. Alisin ang mga buwis na hindi kailangan. Ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero anong ginagawa ng pamahalaan? Bingi. Bingi na, manhit pa. Sa totoo lang. Aba, ay hindi yung edad ang inyong lingkod ng hanggang edad na to. Ang ganon-ganon lang. Dumanas din tayo ng paghihirap bilang isang manggagawa. Naranasan natin na halos wala nang matira sa ating kinsinas katapusan na sweldo. Naranasan natin na kung wala masikmura natin na huwag na lang. Nagtitis tayong huwag kumain para lang may makain ang pamilya natin. Makatipid lang sa pang-araw-araw na gastos habang nagtatrabaho. Pero kayong mga department heads kayong mga nandyan sa mga ahensya ng gobyerno, naranasan niyo yun? Hindi ako naniniwala. Sanay kayong lumangoy sa salapi. Di lang kapangyarihan. Di lang posisyon. Masyado na kayong natutuwa. Sinalilang ngayon ninyong salapi. Kaya wala kayong pakialam, wala kayong pakundangan, wala kayong puso para sa mga ordinaryong manggagawa. Sa tingin nyo ba, kung yung bang karaingan ng mga manggagawa, natutugunan ninyo, kahit man lang kalahati, o kahit man lang 1/4 kada taon, sa tingin nyo ba, maglalansangan pa ba yung mga yan? Mananawagan pa ba ang mga yan? Sa kanilang mga dinaday? Mag-isip kayo. Tapos, ang gagawin ng pamahalaan, magpapadala ng sangkaterbang kapulisan, militar para harangin mga nagmamarcha. Puro kawalang hiyaan ang nagaganap sa pamahalaan natin ngayon. Hindi nyo na nga matugunan yung karaingan ng mga manggagawa. Pipigilan nyo pa na magmarcha at ilabas ang kanilang saloobin. Ganyang ka-oppressive ang ating pamahalaan ngayon. Nakakaawa ang manggagawa. Mahihirap na nga. Nahihirapan na nga sa trabaho. Pinahihirapan pa ng gobyerno. Pasalamat nga kayo, kayong mga nasa gobyerno. Pasalamat kayo. Ay napakababait pa ng Pilipino. Kung tayo natulad doon sa ibang sa mga ibang bansa dyan sa Asia, baka yung Malacanang sinunog na.
pinaghahabol na kayo, ay pasalamat kayo at mabait pa ang mga Pilipino. Likas na mababait, likas na matiisin. Pero hanggang kailan sila magtitiis? Hanggang kailan ninyo sila gustong maghintay? Hanggang kailan ninyo gusto silang makita naghihirap? Kailangan na kailangan ninyo ang buwis ng mga manggagawa. Pero hindi nyo naman kayang tulungan. Ang gusto nyo lang, kumabig ng kumabig sa buwis. Koleksyon lang ng koleksyon sa buwis. Paano pa makakapagbigay ng buwis ang mga manggagawa kung sila ay mahihirapan na ng husto sa kanilang hanap buhay sa kanilang trabaho at titigil? Saan nyo pa huhugutin yung buwis? Yan ang pag-isipan nyo. Kayong mga nandyan sa posisyon. Kayong nandyan sa pamahalaan. Kailangan nyo ng buwis. Kailangan nyo ng mga buwis na nagmumula sa mga ordinaryong mamayan, ordinaryong manggagawa. Ay tulungan nyo ang mga manggagawa. Bigyan nyo sila ng rason upang magtrabaho. Magtrabaho ng maluwag sa kalooban, maluwag sa kaisipan, maluwag ang buhay. Hindi yung gusto nyo lang magbayad ang manggagawa ng buwis mula sa kanilang sweldo, sa kanilang pinaghirapan. Kaya dumating yung mga yan Pakiramdam ng mga yan, para silang pinaglalaruan na lang ng pamahalaan. Ginagawang gatasan. At totoo lang, subukan nyo kaya sa ordinaryong alaga, yung baka, kahit kambing. Subukan nyo huwag bigyan ng damo yan, huwag nyo pakainin. Tingnan nyo kung may magagatas kayo, kung may makukuha kayong gatas dyan. Meron man kapiranggot. Walang pinagkaiba yan sa ating mga manggagawa. At taon-taon na lang. Kailangan magmarcha. Kailangan i-celebrate ang Labor's Day na may panawagan. Walang pinagkaiba sa ginagawa nyo sa mga yan. Ginagawa nyo lang mga gatasan. Ngayon, bagamat ginagawa niyong gatasan, bigyan niyo naman ng sapat na makakain. Bigyan niyo ang mga manggagawa ng sapat na masesweldo na may uuwi sa kanilang mga pamilya. Ang kahit papano, maibsan yung kanilang naging pagod sa kanilang pagtatrabaho. Yung kada pagdating ng araw ng sweldo, the end of the day, nakangiti pa rin sila. Hindi yung kahawak pa lang ng kanilang sweldo, nakasimangot na, palungkot na. Dahil halos wala nang natira. Dahil napakaliit ng kanilang sweldo. Nandiyan pa yung mga taxes ninyong bali sana kung napapakinabangan at hindi nyo ninanakaw. Kaya sa inyo, ayun, na nasa uring manggagawa, pagpatuloy nyo po na manawagan ating pamahalaan. Malay natin, balang araw, magkaroon ng isang tunay na pagbabago sa ating pamahalaan, magkaroon ng mga leader sa lipunan, mga leader, mga kawani sa mga bawat ahensya ng gobyerno na makakaunawa sa inyo, na
makakatulong sa inyo. Na makakapagbigay ng napakatagal na ninyong hinihiling. Matagal na panahon na ninyong dinaraing. Na mabigyan man lang kayo ng karagdagang sweldo. Bababaan ang taxes. Bababaan ang presyo ng pangunahin. Sa inyo, sa uring manggagawa, mabuhay po kayo. Pagpalain po kayo ng buong may kapal. Gabayan po kayo at lagi po kayong ilagay sa ligtas na landas. So mga viewers natin, dumating na ulit tayo sa punto ng ating pamamaalam. Hanggang sa susunod na episode. Kagaya ng dati, ay i-announce na lang natin kung anong araw yon, oras. Pero definitely every 3:30 yan ng hapon. And at the same time, sa ating mga viewers, saan man lupalop ng mundo kayo nandun, lagi nyo pong tatandaan, keep safe, be happy. Yan. At sana, tulong na lang po sa inyong lingkod. Paki-like na lang po ang ating programa, paki-share, at paki-follow po yung ating mga social media pages kung saan nakasampa ang ating programa. Kaya sa lahat, maraming salamat sa inyong panonood ng Point of View. At ito ang inyong lingkod na nakasama nyo sa loob ng isang oras, RJ Alakdan Salgado. Nagpapaalam hanggang sa muli sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Mabuhay po kayo at lagi pong tatandaan, God loves you. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.